Good morning. Morning. Woo! Sige po, batiin niyo yung mga katabi. Sabihin niyo sa kanila, good morning. Habang inaayos ko lang itong aking gamit. Yan. So, good morning. Pakingitian niyo yung mga katabi ninyo. Sarap ngumiti, di ba? Are you blessed, church? Salamat sa ating praise and worship team for leading us sa ating praise and worship. Of course, at oras natin ay ganap ng 39 na minuto makalipas ang ika-10 na umaga. O nga naman, alas 10 tayo nagsimula eh. So it's already 10:39. At ang ganda ng pag-uusapan natin, church. Nakakatuwa pong isipin na sadyang napakabuti ng Panginoon at kamangha-mangha po ang kanyang ginagawa sa atin. Amen? Naniniwala ba kayong kamangha-mangha ang Diyos? Talaga? Ba't parang hindi kayo namamangha? Amen. Talaga kamangha-mangha ang Panginoon. Kasi yung mga naisip niya, hindi natin naisip eh. Amen. At gusto ko lang pong bigyan ng diin yung ating communion dahil alam kong sa panahon natin ngayon, marami may mga sakit at karamdaman. But praise God once again, gusto ko pong bigyan ng emphasis po ito because sa mahal po ng mga gamot na at pagpapacheck up na kung saan, lalo tigit ang mga kababayan nating Pilipino ay hindi po natin kinakaya. At kung meron man pong HMO ang mga empleyado, yung iba yata nasa 50,000 lang. Hindi kasya yun. Isang araw lang yun. Pero buti na lang, meron pong Holy Communion. Amen. Na kung saan, lahat naman po siguro tayo may mga tinapay sa bahay. Amen? Pastor, wala kaming grape juice. Tubig will do. Mga sagisag lang po yun. At pinapaalala sa atin na dapat hindi natin kinakalimutan. Di ba? Once again, sabi ng talata, o mga talata, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Hindi na ipapaliwanag yung all that is within me. Alam niyo po, mga hindi lang maganda pakinggan sa Tagalog eh. Ito yung mga internal organs. Ano ba sa Tagalog yun? Mga lamang loob. Pero ganun talaga eh. Inyong atay, bituka, puso, pinagaling. Amen? Do you believe it, church? So, never forget all of God's benefits. Who forgives all your iniquities. Amen? Pinatawad na po tayo. Who heals all your diseases. Kaya po talagang kamangha-mangha ang Diyos. So keep believing that hindi lang kayo pinatawad, hindi lang kayo forgiven, but also you are the healed of God. Amen. Although maraming mga Christians ang hindi naniniwala dito, pero hindi natin sila pwedeng pilitin. Pero ang ating Panginoon po, ang katotohanan, bakit ako ay talagang firm ako sa paniniwalang ito? Because ang Panginoon po 2,000 years ago, nasaktan po siya physically. At ang nangyari po sa krus, we call it the divine exchange. Kung siya po ay nasaktan physically, so physical din po yung kapalit ito sa atin, kalusugan. So kung hindi po kayo naniniwala, sayang naman. Ito po ang katotohanan na hindi lang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, bagkus tayo rin po ay pinagaling sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Amen. At tayo po ay kumikilos bilang mga mananampalataya. Gaya po ng sinabi ko last Sunday, that the scriptures doesn't tell us to cope with our challenges in life. Hindi po, hindi tayo tinuturuan na kayanin na ang mga bagay-bagay sa buhay. Hindi tayo tinuturuan ng Biblia nun. Ang tinuturo sa atin ng Biblia, how to walk in victory. Amen? At yung atin pong battle, na I believe that we're in a spiritual battle. Hindi po tayo nakikipaglaban para manalo. We do not fight for victory, but we fight from victory. Kaya yung song natin kanina, narito na. Ang tagumpay ay narito na. Amen. Kilala ko yung sumulat nun eh. Si paring Eboy ng Victory. Kilala namin talaga siya. Bata pa lang si Eboy ay mahusay na pianista yon. At siya ay sumusulat na rin ng kanta. Thank you so much, Victory Worship, for that song. So tayo po, once again we fight
Hindi for victory, but we fight from victory. So, ibig sabihin, nananagumpay na po kayo. Kaya kapag kayo po kinukumusta ni kumare, hindi mo sinasabi na, ito, nakakaraos. Hindi po kayo nakakaraos. Kayo po ay nananagumpay. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay nananagumpay. Amen? Kaya hindi po tayo matamlay. Ikaw ay nananagumpay. Kahit wala pa kayong breakfast, kayo ay nananagumpay. Amen? Amen, church? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Yeah! At excited po ako today to give you the message. Ito po ay nasa third part na tayo ng ating series. 7 Sundays po ito at matatapos tayo by last Sunday of August. Ito po ay patungkol sa the whole armor of God. Amen. So tayo po ay nasa third piece na ng suit na ibinigay na sa atin ng Panginoon. But before we move on, let's pray po muna, church. Aba, we thank you once again sa isang napakagandang pagkakataon para amin pong pag-usapan ang iyong nananaganang biyaya sa amin at ang iyong nananaganang pagmamahal. At tulungan niyo po kami na maunawaan po ang iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Lord, I pray for grace sa bawat isa ng sagawin maunawaan po namin at mailapat namin at maiangkop namin sa aming pang-araw-araw na buhay, aming mga pag-uusapan at pag-aaralan. Salamat sa O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, for leading us sa katotohanan. At anuman pong mga takot, pangamba, duda, Panginoon, na iwawasakin, Panginoon. Kapag tama po ang mensahe na aming tinatanggap, salamat sa iyong pagmamahal. Ito po ang aming kailangan para mapawi na po anumang takot at pangamba sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Of course, ang ating pong theme for 2026, My God, My Abba. At yung ating pong Abba, He already provided us His armor. Sa Tagalog, ang armor po ay baluti. Alam niyo yung baluti? At ang baluti pong ito ay ginagamit para pang-defense at pang-offense. So, kompletos regados po talaga. Panagbigay ang Diyos sa atin ng kanyang proteksyon. Amen. So tayo po ay protected. Amen, church? Naniniwala po ba kayo na protected kayo? Bakit natin kailangan ng protection? Because we still live in this fallen world. Napakagulo po ng mundo natin. Na iniiwasan po ng Diyos na tayo po ay masaktan. Na tayo po ay nakanti ng kalaban. Kasi ang kalaban po, alam niya na yung kanyang kalalagyan na siya po ay talunan. Pero is still trying to portray na siya ay nananagumpay sa atin. Pero hindi eh. Tayo po'y matagumpay na. Amen. At ang atin pong message for today, as I've said kanina, yung third piece ng suit ng armor ng Panginoon. So, ang ating message for today is entitled, Guarding Against the Enemy's Lies, the Shoes of the Gospel of Peace. Importante po na naunawaan natin na dapat maayos yung ating mga sapatos, di ba? Sabi ko nga po sa mga anak ko, kung kayo bibili ng mga second hand, okay lang siguro yung damit na yung mga pre-loved, no? We call it pre-loved or ukay-ukay. Pero huwag kayong bibili ng mga pre-loved na as much as possible, sapatos, na biktima na ako dyan eh. Yung hindi maayos eh. At saka huwag din po kayong bibili ng mga pre-loved na mga underwear. Hindi maganda yun. So, 2 bagay lang sinasabi ko sa mga kaibigan ko. Sapatos at saka underwear, wag pre-loved. Meron ba? Hindi healthy yun. Okay? At sa paa, kung bakit maganda po dapat mainam din yung ating sapatos at nililinis natin ang ating mga sapatos. Ako talagang very conscious ako sa sapatos kasi ayoko yung may mga nakaipit na mga maliliit na bato. Di ba pag may mga bato sa sapatos mo, tas naglalakad ka, tabingi eh. So, mahalaga po ang sapatos. At dito po, ang representation po ng sapatos is the gospel of peace. Kasi pag tama ang sapatos mo, mapayapa ka naglalakad. Iba yung galaw ng magandang lumalakad eh. Pero pag hindi maganda sapatos mo, umiika-ika ka. Amen? Wala kang kapayapaan. At naalala ko no isang araw lang,
Nagpalinis ng sapatos si Aves. Ang ganda nung sapatos. Sabi ko, anak, parang bago yung sapatos mo. Parang kang bumili ng bago. Maganda talaga. Dito sa may BF Resort. Now, sinuot na niya kasi 1 taon niya hindi sinusuot. Ang problema, ito na. Natanggal yung dikit. Dadalaw kami sa ospital kasama si Ate Amiel. Napabili kami bigla ng kanyang tsinelas. Kasi ang hirap, di ba, maglalakad ka, wala kang kapayapaan. Kasi natanggalan ka ng swelas o hindi maayos ang iyong sandalyas o sapatos. One time din po, naalala ko, talaga naman ako po ay naghahanap buhay noon sa MMDA. Bilang nasa media ng MMDA. May media kasi MMDA eh. Nandun kami, tinitingnan namin yung mga monitors ng kakalsadahan ng EDSA. At isa ako sa mga nagbabalita doon, yung binabalita ako sa MMDA TV, yung daloy ng trafiko. Ngayon, pagpasok ko sa MMDA, yung sapatos kong matagal na hindi sinusuot ko bigla para lang maiba. Habang naglalakad ako sa Guadalupe, napansin ko, ba't parang malamig? Yung pala, wala na yung swelas. Alam mo, naglalakad ka na yung isang paa lang may sapatos. Wala kang proteksyon. Tapos, nung araw na yon kami ay magti-field. Kasi writer ako, nagbabalita. Tapos, din ako kami. At the same time, reporter. Alam niyo naman sa gobyerno ang trabaho, no? Tatlo yung hats na aking ginagalawan. So, paano to ako? Punta ako sa may palengke ng Guadalupe, pinatahi ko yun, pero nanghiram akong tsinelas talaga. Alam mo, hindi ka panatag, hindi po ba? So, ganun ka-importante ang ating mga sapatos. Kaya, tingnan niyo yung mga sapatos ng inyong mga katabi. Kompleto ba ang swelas niyan? And today, ang atin pong question is this. What's the point of wearing the shoes of the gospel of peace in our daily spiritual warfare? So ano ba talaga ang punto? Bakit kinakailangan natin isuot ang sapatos of the gospel of peace? Bakit po gospel of peace? Yun ang pag-uusapan natin. Kasi pag tama po ang inyong inaapakan, nagamit pang yapak, I should say, ibig sabihin meron kayong kapayapaan sa inyong paglalakad. At kapag tama po ang inyong paglalakad, masarap pong gumala. At ibig sabihin po, ang konteksto dito ng paggala, yung ating pagbabahagi ng Word of Christ. Amen. So tayo po ay ginagamit ng ating mga paa at pupunta tayo sa kung saang lugar para ibahagi ang mensahe ng Ebanghelyo. And mind you, this is the gospel of peace. Pag sinabing gospel of peace, kaya po pansinin nyo, ang mga pastor po pa nagsasalita dito, payapa. Hindi ko kayo pinapagalitan, hindi ko kayo sinisigawan because meron po akong kapayapaan sa puso ko. Although may mga preachers po na pag nag-preach talagang nagagalit, hindi ko maintindihan kung saan sila nanggagaling. At siguro wala rin po silang kapayapaan. But you have to wear the shoes of the gospel of peace. Or the shoes of the gospel of peace. Amen. So paano pong ginagamit ito sa ating pang-araw-araw na spiritual warfare? Yes, church, we still live in this fallen world and that's why meron pong spiritual battle na nagaganap. Amen. So alamin natin, bilang quick review, last Sunday, pinag-usapan natin the breastplate of righteousness. Ano pong pinoprotektahan doon ng Diyos? Yung ating emotions. Kaya dito yun pinoprotektahan ating mga puso. And sabi ng Biblia, paka-ingat-ingatan po natin ang ating mga puso because out of it spring the issues of life. Kaya pala may breastplate of righteousness. And then, yung ating first part na pinag-usapan, the belt of truth. Ano naman po ang pinangahawakan doon? Yung ating isipan. Dapat tama po yung doktrina na ating pinag-uusapan. Dapat, sabi ni Teacher Nelly, dapat dito rin yung sinturon. Hindi po magandang tignan Kasi dito ilalagay yung bayoneta, ang hirap na. Kaya siya belt of truth para hindi tayo mukhang kahiyahiya. Kaya di ba sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, dapat hindi tayo kahiyahiya because you know how to rightly divide the word of truth. And today, bakit po? The gospel of peace. Bakit peace? Yung atin naman pong kalooban. So nakita niyo po, importante na alam ng Diyos, ang una niyang poprotektahan yung ating kaluluwa. At ang ating kaluluwa ay merong 3 sangkap. Ang main faculty is the mind, and then the emotion, and the will.
So, nandito muna po tayo. Importante kasi, pag hindi po tama ang inyong tinatanggap na ebanghelyo, at ito pala ay ibang kwento, so papasok po sa inyong isip yan. At dahil mali po ito, bababa sa inyong emosyon. Pwede magbuo ng galit at bababa sa inyong kalooban. Kaya pala, wala kayong kapayapaan. At ang lahat na ito, magkakaroon po ng manifestation sa inyong physical na katawan. Kaya makikita mo yung taong niya, lagi na nakasimangot. Lagi nagagalit. Pero kapag tama po yung mensahe kanyang tinatanggap, pumasok sa kanyang isip, bumaba sa kanyang puso, nagbibigay sa kanya ng kagalakan, at bumababa sa kanyang kalooban, nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pansinin niyo po yung taong yan, ang kapahayagan sa kanyang katawan, mapayapa din. Malusog. Hindi ko po sinasabing, yung pag sinabing malusog dito, hindi lang yung basta relax siya. O ibig sabihin, naniniwala tayo na even po yung kanyang internal organs ay malusog na malusog. And that's why King David is commanding. Prophetic po yun, I believe. Inuutusan niya yung ating mga internal organs to bless the Lord, believing that all our internal organs are healed na. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. So, importante yun. Kapag kayo po'y payapa, pansinin niyo po yung mga taong payapa, hindi pala sigaw yan. Hindi simangot. Hindi po lagi nagagalit. Di ba pag payapa ka, ang mga taong payapa, napapasipol. Meron ba kayo nakikitang sumisipol na galit? Ang mga sumisipol po yung mga masasaya at payapa. Amen? Tingnan niyo yung misis ko sa bahay, sipol ng sipol yan. Lagi akong tinatawag. Masaya, payapa kayo di ba? Amen. So, alamin natin. So, let's go back sa ating mga key verses found in Ephesians chapter 6. Let's start with the verses 10 till 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, paano tayo magiging strong in the Lord and in the power of His might? Ito pa yung sagot, verse 11. You need to put on the whole armor of God. Hindi po pwedeng pa isa-isa. It should be the whole armor of God. Why? Ito po yung reason. That you may be able to stand against the wiles of the devil. So meron pa palang mga ginagawang kalokohan po ang kalaban? Yes. Dahil siya po ang naghahari sa mundong ito. Pero buti na lang, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. And He provided for us His whole armor na dapat po ay suot-suot natin. Amen, church? Bakit? Sabi po ng verse 12, still with Ephesians 6. For we, sino yung we dito? Christians. We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers. So may mga kapangyarihan po ito, hindi natin sila nakikita. Against the rulers of the darkness. So may mga katungkulan po ito. Of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Now, take note sabi dito ng talata, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. Napansin niyo po, evil day lang. Hindi po evil days. Ano ibig sabihin? Ang buhay na mananampalataya, mas marami yung araw na masasaya. May mga pagkakataon dumadaan po tayo sa mga problema, pero ang nakasulat dito, hindi po evil days Day lang. Pero kung tinuturing mo sarili mo na ikaw ay mananampalataya, pero punong-puno ka ng pagsubok, parang hindi nagmamanifest sa inyo. Mukhang hindi nyo po suot-suot ang baluti ng Panginoon. Amen? Nakita nyo po yun? So sabi dito, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Wow! Amen. Alam niyo kung bakit? Na wala na pong kapangyarihan ng kalaban sa atin. At kung meron man po siyang ginagawa, hindi po mahaba ang panahon. Sandali lang. Because, through the finished work of Christ on the cross, dinisarmahan na po niya ang mga principalities and powers na ito. So, ibig sabihin si Satan, wala na po siyang kapangyarihan laban sa iyo. Amen? Kaya kung nanonood po kayo mga horror movies, and I suggest, tigilan nyo na po iyon. Kasi na-advertise po natin ang kapangyarihan ng kalaban doon. Which is really, hindi po totoo. Wala pong kapangyarihan ng kalaban-laban sa atin. Actually, kinatatakutan tayo ng kalaban. Kaya po pag kayo po yung nasa mga madilim, huwag kayo matakot. Kung may mga multo yan, takot sa inyo yan. Kilala kayo niyan. Kasi tayo po ay balot ng dugo ng Panginoon. At nakikita niya nasa atin ang kanyang baluti.
So wala nang kapangyarihan ito, pastor, laban sa akin. Yes, because sabi ng talata, Colossians 2:15, having disarmed principalities and powers, He made the public spectacle of them, triumphing over them in it. Amen. Kaya po ang atin po pakikipaglaban sa ngayon, because we still live in this fallen world, we do not fight for victory. Hindi po, we fight from victory. Kasi pag binasa niyo po ang Bible, alam mo na ang kahihinatnan ni Satanas eh. Talunan po talaga siya. Kaya lang, may ginagawa pa po siya dito sa atin. Pero pag kayo po hindi maalam sa salita ng Panginoon, matatalo kayo. Sabi nga po ng kasabihan, lamang ang may alam. Kaya po ayaw ni Satan na kayo po ay nagba-Bible study. Kaya po every Thursday, meron tayong Bible study online. Ay, hindi pala online, on-site na. And come August, 4, that will be the last day na ating Bible study online. Kasi gusto ko pa maging on-site na. Wala na pong COVID. Pwede na kayo lumabas sa inyong mga tahanan. And join us. At meron po kami ginagawang programa and later on sa mga walang pamasahe at gustong umattend po na ating Bible study, by the grace of God, the Lord will provide for you. Kung pamasahe lang po ang problema o panggasolina, the Lord will provide for you para pumunta po kayo dito at mag-Bible study tayo. Amen? Kasi hindi po sapat yung hindi sapat ang every Sunday lang, magugutom po kayo talaga. At pag hindi po kayo maalam, talagang lalamangan kayo ng kalaban. Hindi nyo alam na nadisarmahan na pala siya, hindi kayo nag-a-attend ng Bible study. Hindi nyo alam yung mga benefits natin. So, matatalo po kayo. Hebrews chapter 2, verse 14, inasmuch then, as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shed in the same. Katawang tao po ang Diyos in the person of Christ, that through death, Jesus might destroy him who had the power of death, that is the devil. So through the death of Christ on the cross, pumapatay ka pala. Sabi niya kay Satanas, papatayin din kita sa pamagitan ng kanyang kamatayan. That through death, he might destroy him who had the power of death. Sino po yun? And that is the devil. Si devil po, sino si devil? Si Satan. So patayin na si Satan, wala na po siya magagawa talaga. Amen? That through Jesus' death, He might destroy him who had the power of death. That is the devil. Amen, church? So dapat alam natin yung mga benefits natin. At dapat po isusuot natin itong sapatos na ito. Ito po yung sapatos ng Panginoon. Hindi po ito kani-kaninong sapatos. Ito po yung sapatos bilang pananggalang sa ating paglalakad sa mundong ito. Amen. And I believe ito pong sapatos, it also gives us the idea of about authority. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na tapakan ang lahat ng lupaing ito na ibinigay sa atin para ipangaral ng kanyang salita. Amen, church? Now, magbabalik tanaw, ano po itong whole armor of God? Yung first 5 ay defensive. The belt of truth, tapos na po tayo dito. The breastplate of righteousness last Sunday. And of course, today, the shoes of the gospel of peace. Next Sunday, the shield of faith and the helmet of salvation. Lahat po na ito ay defensive. Ibig sabihin, pananggal lang natin. Yung susunod na dalawa ay offensive. Ito naman po yung pang-atake natin sa kalaban. The sword of the Spirit. Number 7, which is hindi po madalas na pinapangaral sa mga church. Praying in the Spirit. Also known as praying in tongues. Pagyayamanin po natin yan. Meron na po ba dito nagpipray in tongues? Yes, that's good. Huwag niyo pong kakaligtaan ito, maganda ito. But of course, gagawin natin ito on the last Sunday of August na nakakaligtaan ng maraming mananampalataya. Now, dito na tayo, the shoes of the gospel of peace. Ephesians 6:15, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. So bakit po ginagamit po yung gospel of peace bilang preparation? Kasi importante po na mapayapa tayo. Dahil tayo po yung nagsasalita, pag hindi po kayo payapa, mararamdaman po ng inyong kinakausap. Di ba? For example, hindi ako handa ng aking mensahe sa inyo. Walang kapayapaan, alam niyo yung nagsasalita, natataranta. Pero pag kayo po ay handang-handa, kahit medyo lumalakas ang boses ninyo, pero nakasmile kayo, nararamdaman ng kausap ninyo na payapa po kayo. Amen? Kahit pag kausap niyo si Kuya Jesse, diba? Pag kausap niyo si Kuya Jesse, talagang excited na excited yan.
Kahit may kasamang sigaw yan, pero alam mo, nakasmile. Hindi siya galit. Nagpapaliwanag lang. Kaya maganda magsama sila ni Pastor Chan eh. Di ba? Hindi kasi pagkausap po si Kuya Jesse, puno-puno ng buhay. Talagang storyteller. Tapos may mga on the side pa. Alam mo yun, pag kami ay Thursday, ang dami namin pinag-uusapan. At usually pinag-uusapan namin si Ai. Ang saya ng kwentuhan namin. At may kasama pa mga galaw-galaw, di ba, na nadadala ka sa kwentuhan. Na kapag alam mo yung subject matter mo, may kapayapaan tayo, di ba? At ganoon din po, you have to know kung ano yung subject matter mo. Pag gospel po yan, dapat tama yung gospel natin. Na pag pinag-usapan ng gospel, it's all about the person, Jesus. And what He has done on the cross. And mind you mga kapatid, ang gospel po, hindi po yung the Ten Commandments. Nililinaw ko po yan, ha? Ang gospel po, it's all about Jesus, the man, and what He has done on the cross. Hindi po yung Ten Commandments. Ang New Covenant of pure grace was established upon the death of Christ. Hindi po upon the birth of Christ. Upon the death of Christ. So, importante po maintindihan natin. At ang daming benefits ng kanyang kamatayan sa atin. Na pangkaraniwan, nakakaligtaan po ng maraming mananampalataya. Kaya once again, sabi ng talatang pinag-usapan natin kanina, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ang dami benefits ng New Covenant. Amen. So that is the gospel. Kaya po itong mga benefits sa ito, the scriptures also tells that ito po ay tinatawag na good tidings or good news. So pag sinabing good news, dapat yung nagbibigay siya ng good news, payapa. Hindi yung tipong pag nagbibigay ng good news, nagpipreach si pastor dito, nakasimangot na galit pa. Usually, yung mga nakasimangot na nagpipreach at galit, ano binibigay nun? Mukhang bad news. Pero walang good news na nagbibigay na nakasimangot, di po ba? Halimbawa, marapat lang na nakasimangot yung pastor na nagsasabi, kayong lahat, ay itatapon sa karagat-dagatang apoy. Natural na nakasimangot yun. Pero pag nagsasalita dito, ay ibinibigay sa inyo ang mensahe ng bagong kasunduan ng purong biyaya. Nakasmile yung magpipreach. Amen? At yung tumatanggap, nung pagpasok nila dito kanina, siguro marahil ay meron silang mga kalungkutan, kabigatan sa puso. Pero habang pinapakinggan mo ibanghelyo, napapasmile ka. Pangkaraniwan sa mga churches, ayaw nila tanggapin yun. Sinasabi nila, dapat pag nakakapakinig ka ng ibanghelyo, talagang nangangatog ka sa takot. Hindi po gospel yun. For God has not given us a spirit of fear, but of power, in mind, of love, emotion, and of a sound mind. Kalooban yun. Magandang disposition. Meron kang peace. Take note, for God has given you a spirit of fear. Hindi yung tipong, aatin ka ng church, yung takot mo ay 50%. Paglabas mo ng church, 100% na yung takot mo. Hindi po gospel yun. Ang gospel po, pumasok ka ng church, 50% takot ka. Paglabas mo, 100% wala na yung takot mo. That's the gospel of peace. Amen, church? Now, bakit nawawala yung takot natin? It's all because the gospel is all about Jesus and what He has done on the cross. So talaga naman po mamamangha po kayo. At paglabas mo, Lord, sasabihin mo sa Kanya, Lord, kaya po pala kayo namatay sa krus ng Kalbaryo. Lahat po ay para sa akin. Ako yung beneficiary. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang beneficiary ng cross. Amen. Kaya mapapangiti po tayo. Now, paano po mananagana sa atin to? Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you. So, pwede palang managana ang biyaya at kapayapaan. How? It's through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So, the more po natin pinag-uusapan ang Panginoong Hesukristo. At yung mga tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo, church, mananagana po sa atin ng biyaya at kapayapaan. Wow! Yung bang pagising mo sa umaga, ako naranasan ko kasi nung nadidistinguish ko nung ako ay unbeliever pa mula sa pagiging believer. Nung araw, pagising ko pa lang sa umaga, punong-puno na ako ng takot. In the middle of the night, nagigising po ako, meron ako anxiety attack. I believe nagkaroon na rin po ako ng depression.
Pagising mo pa lang, ang lungkot-lungkot mo. Pero praise God. Dahil pinagyaman po ako ng mensahe ng biyaya, pagising ko ngayon, kakaiba talaga. Yung mga alam mong pagising mo, punong-puno ka ng kapayapaan at excited kang magsimba. Totoo po yung nararanasan ko. Yung dati, hindi. Natatakot na ako. Umpisa pa lang sa umaga, para bang gusto ko na matapos ang umaga, gusto ko na maggabi, at paggabi naman, gusto ko mag-umaga na. May ganun po ba kayong pakiramdam? O ako lang? O sige, ako na lang. Pero hindi po masarap na pakiramdam yun eh. Pero ngayon, nagpupuri ako sa Panginoon. Thank you, Lord. That through the knowledge of God and of Jesus our Lord, nananagana po yung biyaya at kapayapaan sa ating mga buhay. Alam niyo po, ito pong biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos sa kanyang kapayapaan, na sadyang hindi po kaya ibigay ng mundo. Ito po yung binigay ng Panginoon Hesukristo sa kanyang mga disipulo, ilang oras na lang bago po siya dalhin sa krus ng Kalbaryo. Actually, bago pa siya dalhin sa Getsemani. Bakit? Yung mga taong bago mamatay, di ba iniiwan nila sa kanilang mga mahal sa buhay yung mga bagay na importante? For example, meron po kayong lolo na mayaman. At dahil mahal na mahal kayo ng lolo nyo, ano iniiwan pangkaraniwan? Bahay, kalabaw, pustiso. Yung pwedeng isanla. Kasi alam niyang gagamitin mo yun eh, di ba? Now, bakit po iniwan ng Panginoong Hesukristo sa atin ang kanyang kapayapaan? Because naniniwala po siya na yun po ang kinakailangan ng bawat tao sa mundo. Kung meron man pong magiging bestseller o bestseller today, at kung nabibili po ang kapayapaan, I believe kapayapaan po kailangan ng tao. Kaya iniwan ng Panginoon yun sa kanyang mga disipulo. And of course, yung mga disipulo, it typifies us. My peace I live with you. My peace I give to you. Ito po yung kapayapaan niya. Sabi niya, my peace. Hindi po yung kapayapaan ng mundo because hindi po kayang ibigay ng mundo itong kapayapaan ito. My peace, sabi ni Jesus. I bequeath to you. I live. Iniwan na sa atin. Ibinigay pa. Ang problema ng mga tao, binibili po nila itong kapayapaan. Hindi nila alam, ibinigay na sa atin ng Panginoon. At many believers, hindi po nila inaangkin ang kapayapaang ito. Because mali po yung kanilang doktrina. Pag mali po yung belt of truth, mali ang breastplate of righteousness, maapektuhan din po ang yung shoes of the gospel of peace. Pero po nagpapahayag ng gospel, they call it the gospel, pero walang peace. Para bang lagi pag kinakausap yung mga tao, pinapagalitan, kinokondem, hindi po yan ang gospel of peace. The gospel of peace, it's all about Christ and what He has done on the cross. So grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Amen. Romans 10:15b, sabi nung talata, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. Tayo yun. Sa mata po ng Diyos, kagaganda raw na ating mga paa. Ito po yung parallel verse niya, found in Isaiah 52 verse 7. How beautiful upon the mountains are the feet of Him who brings good news. Amen. Bakit po magaganda yung mga paa natin? Because we're giving people the message of the gospel. Ano po message of the gospel? Na wala na pong gera sa pagitan nyo at saka ng Diyos. Wala nang gera. Ika nga po ng isang napakagandang libro, The War is Over. Sabihin nyo nga po, The War is Over. Wala na pong gera sa pagitan ng Diyos at ng tao. Wala na. Because of the finished work of Christ on the cross, according to 2 Corinthians 5 verse 19. Ang ganda po sa Amplified version. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. See, God is now reconciling you to Himself. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, pag ini-invite kayo sa church, huwag kayo tumatanggi. Yung iba ayaw umattend ng church. Ang sabi nila, ayaw mag-church. Baka ako masunog. Mga kapatid, ni-invite po kayo sa church, hindi po sa impyerno. Hindi ko maintindihan ba't yung ibang ini-invite natin, sinasabi lang masusunog ako dyan. Hindi po. Wala pong apoy sa church. Dito po sa church natin, may aircon, 2. Yung iba nga dito, giniginaw pa eh. That is that God was in Christ reconciling you to Himself. Bakit po nire-reconcile niya kayo sa kanyang sarili? Not counting people's sins against them. Hindi na po bibilangin ng Diyos sa inyong mga kasalanan. Praise God.
Why? Because 2,000 years ago, ibinilang na po ang ating mga kasalanan sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. But canceling them. And He has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. Naparito po ang bugtong na anak ng Diyos. Hindi para kondinahin po tayo. Hindi para ilapit ka sa kanyang sarili. Because wala na siyang problema sa kasalanan. Ang kasalanan po ng tao ay na-deal na 2,000 years ago through Jesus, His beloved Son. Paano dinil, Pastor? Inangkin po ni Jesus lahat ng ating mga kasalanan. And that's why He cried out, "It is finished." Kaya po, kapag lumalapit sa inyo ang Diyos through your kapitbahay, kamag-anak, o pastor, huwag niyo po tatanggihan ng imbitasyon. Dahil napakasarap po ng mensahe ng Ebanghelyo. Amen and amen. Hebrews 8 verse 12. Bakit wala nang problema ang Diyos sa kasalanan? Because ito po yung the main clause of the New Covenant. For I will be merciful to your, gawin natin personal to your unrighteousness and your sins and your lawless deeds or iniquities. I will remember no more. So ibig sabihin sa harapan ng Diyos, hindi na po alalahanin ng Diyos ang inyong mga kasalanan. So tayo po mga mananampalataya, kapag tayo po nagbibigay ng mensahe sa ating mga kamag-anakan, sabihin niyo po sa kanila, wala ka nang aalalahanin pa sa mata ng Diyos. Ikaw ay pinatawad na kay Kristo Jesus. Pero you have to accept or receive His forgiveness. Ang Ebanghelyo po, ang kapatawaran po ng Panginoon, it's inclusive. Hindi po ito exclusive. It's inclusive. Mararanasan po ito ng mga taong tatanggap. For example, nagluto po si Nanay Alice ng pansit. Ang ganda ng analogy ko, lagi kong ginagamit ito. It's for everyone. Para kanino yung pansit ni Nanay Alice? Para sa lahat. Pero sino po mag-i-enjoy ng pansit? Yung kakain. Pero pag hindi nyo po tinanggap at kinain yung pansit, hindi nyo malalasahan. Hindi nyo mai-enjoy. Ganon din po ang kaligtasan. Ang atin pong kaligtasan ng kapatawaran ng Diyos, ibinigay na 2,000 taon na nakakalipas. So pag ino-offer sa inyo ng Diyos ang kaligtasan at ang kapatawaran ito, all you have to do is believe it and receive it and then say thank you. Paano tayo mag-thank you sa Panginoon? Nataglayin mo ang kapatawaran ngayon. Kaya po hindi tama yung sinasabi ng ibang mga tagapagpahayag ng salita na Panginoon. Sinasabi nila, lumapit ka sa Diyos at ikay kanyang papatawarin. Mali po yun. Hindi kanya papatawarin, pinatawad ka na. 2,000 taon na nga nakakalipas. Isipin niyo po yun Kumbaga sa pansit, 2,000 taon na, ito lang po yung simple analogy 2,000 taon nang niluto ni Nanay Alice. All you have to do, paniwalaan at kainin lang yung pansit na yun. Mahirap po ba yun? Hindi. Yun po ang kapatawaran ng Panginoon. So pagka kayo po ay, actually ang Diyos ang lumalapit sa atin, hindi naman tayo lumalapit sa Diyos. Pag lumalapit sa inyo ang Diyos, paniwalaan natin and then receive His forgiveness. And that is the gospel. At kapag tinanggap niyo po ang kanyang forgiveness, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, wala na pong gera sa pagitan niyo at saka ng Diyos. Amen. Because your sins and iniquities, sabi ng talata, I will remember no more. Amen. 2 Corinthians chapter 3, verses 5 to 6. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Also made us sufficient as ministers of the new covenant. Bakit ko pa binibigay itong mensahe ito? Because this is the message of the new covenant. Na kapag nagpipreach po si pastor, dapat po masaya. Talaga. Ewan ko sinasabi ng ibang mga simbahan, dapat hindi masaya ang pagpipreach si pastor. Hindi ko alam bakit. Good news nga binibigay Hindi ko masakyan. Dapat yata gusto nung iba, pag nagpipreach si pastor, galit, seryoso, bawal po tumawa. Ganun ba langit? Bawal tumawa sa langit? Kasi nga po, simangot po kayo para maiba naman. Ganyan ba itsura ng langit sa tingin ninyo? Sa tingin ko hindi. Nagtatawanan po tayo doon. Amen? Masaya sa langit. Because we're receiving the gospel of peace. We also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Pag-usapan lang po natin ito sandali. Itong the letter that kills, alam niyo po itong letter dito in context, it's the law. Amen.
but the Spirit gives life. Nung ibinigay po ang kautusan sa Mount Sinai, 3,000 died. At the foot of Mount Sinai, nung binigay po when they received the 10 Commandments. Ilan po ang 10 Commandments, church? Galing. Palakpakan natin ang Panginoon. Bihira nakakaalam niya. When the 10 Commandments were given, at the foot of Mount Sinai, 3,000 died. But, sa book of Acts, chapter 2, when the Holy Spirit was given, 3,000 got saved. Ang galing ng Bible, 3,000 namatay under the old law-keeping covenant. The letter kills, but the Spirit gives life. Nung binigay po ang banal na Espiritu, ang banal na Espiritu pong gumigiya sa atin ngayon, sa paggawa ng kabutihan. In the old law-keeping covenant, ang gumigiya sa kanila para gumawa ng katuwiran, it's the 10 Commandments. Plus, of course, the 603 Levitical commands. So, ginigiya sila nito, na pag sila po ay pumalpak sa isa, they will be cursed. Pero buti na lang, nung ibinigay po ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu, ang gumigiya na po sa atin para gumawa ng mabuti. At bilang patunay na ating kaligtasan, hindi na po yung kautusan, kundi ang banal na Espiritu. And that's why the Spirit gives life. So dapat po pa nagbabasa tayo ng Biblia, tama yung context. The letter kills, that typifies the 10 Commandments, but the Spirit, the Holy Spirit, gives life. Diba? Kaya po, ang mga nagtuturo po dito sa pulpito, may life. At pag may life, masaya. Amen. May kapayapaan. Hindi tipong nagagalit ang preacher po sa inyo. Hindi po ganon. Dapat masaya. Amen. Masaya po ang balita, ang mabuting balita. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng mabuting balita. Tapos nakasimangot ako, parang it doesn't make sense. Di po ba? Mga kapatid, meron na tayong 13-month pay. Tapos nakasimangot ako, parang it doesn't make sense. Di po ba? Pag sinabi natin, meron na kayong tatanggapin ng mga benepisyo, dapat nakasmile. At yun po yung ating tinatamasa sa Panginoong Jesus. Amen. Ministers of the New Covenant. Ano po ang pinipreach ng ministers of the New Covenant? For I decided to know nothing, sabi ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 2, verse 2. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Yun lang po ang gospel. It's not about the old law-keeping covenant. It's not about the 10 Commandments. No. 1 John 4:10, and this is love, not that we love God, but that He loved us. See? The gospel, it's not about you loving God. Ito po ang old law-keeping covenant. You have to prove to God how much you love Him by keeping His commands. Pero under the new covenant, in this is love. This is the perfect meaning of love. In this is love, not that we love God. Hindi po yung pagmamahal natin sa Diyos, but that He loved us. Ano po nagmamatter dito yung kanyang pagmamahal sa atin? By giving us His Son to be the propitiation for our sins. Alam niyo po yung propitiation sa Tagalog? Pampalubag loob. So, ibig sabihin, galit ang Diyos sa kasalanan. Pero ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para lumubag po ang kanyang loob. Kaya po, hindi na po galit sa atin ang Diyos. Amen, church? Now, ang tao pong galit, nakasimangot. Di po ba? Pero kapag ang Diyos po ay hindi nagalit, nakasimangot pa rin po ba ang Diyos? Kasi ang pangkaraniwang pagkakamali po ng maraming mga tao sa ngayon, ang tingin nila sa Diyos parang si Tatalino. Yung ginagampanan ni Michael V, parang gano'n si Tatalino. Tapos laging, di ba si Tatalino, matalino naman talaga. Tapos may mahabang goatee. Tapos pag tinatanong mo, parang galit. Hindi po gano'n ang Diyos natin. Ang Diyos po natin ay nakasmile. Amen. Siya po ay Makarios. Alam mo yung Makarios, it's a Greek word. Ibig sabihin happy. We have a happy God. Amen. Amen. Romans chapter 5 verse 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, napansin niyo po, yung word dito na therefore. Why is therefore? Once again, why is therefore? Bakit nandyan yan? Romans 5:1. Di ba pag sinabi mong therefore, may pinanggalingan eh.
may peg, may pinaghugutan. Therefore, having been justified by faith. Ano yung justified? Also known as made righteous. So tayo po, naniniwala tayo by faith that we have been justified. We have peace with God. Meron na tayong kapayapaan sa Diyos. How did it happen? Through our Lord Jesus Christ. Pero ano yung righteous foundation natin? Kaya may therefore. This is Romans chapter 5 verse 1. Verse 1 ng Romans chapter 5. Hanapin natin, bakit may therefore? Ano yung may therefore? Sa makatuwid sa Tagalog, di ba? Sa makatuwid. So, ibig sabihin, may pinanggalingan siya. Ano yung righteous foundation? Bakit meron na akong kapayapaan? Wala na kaming gera ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So alamin natin, ano yung ginawa ni Kristo Jesus? Kaya nandun yung therefore. Kaya pag tinatanong po kayo, bakit naniniwala kang ikaw yung matuwid sa harapan ng Diyos? Bakit ikaw ay payapa? Alamin natin yung therefore. Sa makatuwid, hindi lang basta pa nagbabasa ka ng Bible, sa makatuwid, dadaanan mo lang, hindi, hanapin natin. Why is therefore? So, meron pong isinulat pa ang Biblia in Romans chapter 4, verse 25. And verse 25 is the last verse of chapter 4 ng Romans. Okay? Who was delivered? Palitan natin yung who dito, Jesus. Jesus was delivered up. Why? Because of our offenses. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa ating mga kasalanan. And was raised. Siya po ay binuhay because of our justification. Ano ibig sabihin nun? Ibinigay po ng Diyos si Kristo dahil sa ating mga kasalanan bilang pantubos. Okay, church? And He was raised from the dead because of our justification. Binuhay po siya, hindi para gawin tayong matuwid. Hindi po, kaya siya binuhay dahil pinaging matuwid na tayo. Nakuha niyo, church? Nakuha niyo, mga kapatid? So, nung pagkabuhay ni Kristo, yun po yung ating proof na tayo ay justified before God. Yun ay ibig sabihin nun. So wala nang guilty verdict na nakalaan sa atin. So pag sinasabihan ka ng kalaban may bumubulong sa'yo, talaga bang matuwid ka? Talaga bang ikaw ay righteous, justified? Anong reason natin? Anong matibay nating pundasyon? Anong matibay nating sagot? Yes, nabuhay na maguli si Kristo. He was raised because of our justification. Wow! Yes, palapakan natin si Lord. Dapat malinaw sa atin po ito, church. Sabi ng 1 Corinthians 15:17, and if Christ is not risen, kung hindi raw po nabuhay na maguli ang Panginoon Jesucristo, our faith is futile. Walang kabuluhan. So therefore, you are still in your sins. Now, i-reverse natin tong verse na ito. 1 Corinthians 15:17. Christ has risen. Amen? So therefore, your faith is not futile, but effectual. May kabuluhan. So therefore, you are no longer in your sins. So ibig sabihin, wala na tayo sa ating kasalanan. Anong tawag sa atin? Justified. Made righteous. And that's why, balikan natin Romans chapter 5, verse 1, therefore, having been justified by faith. Pastor, hindi ko nararamdaman by faith nga. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, through what He has done on the cross. Anong ginawa niya sa krus? Inialay niya kanyang buhay because of our offenses. And God raised Him from the dead because of the truth, of the proof that we have been justified. So meron tayong panghahawakan. Hindi yung tipong, yung kasalanan natin nilagay lang ng Diyos sa ilalim ng carpet. Hindi pwede. May kailangan magbayad. At may nagbayad. And that's why today and forevermore, kayo po mga mananampalataya, wala kayong magagawa. You are forever righteous. At dahil righteous kayo, gumagawa kayo ng mga bagay na matutuwid kasi alam mong righteous ka. Hindi ka nang i-scam, hindi ka nagiging masama, hindi ka salbahe, hindi ka suplada, hindi ka nanggagancho. Hindi. Ang mga nanggagancho po hindi matuwid yon. Dahil alam mong matuwid ka, gumagawa ka ng mga bagay na matutuwid. At yung mga matutuwid na bagay na yun, nagbibigay ng luwalhati sa ating Diyos. So meron tayong righteous foundation. Amen? Kaya po may, therefore having been justified by faith, alam natin ang gospel. And that's why, pag tayo po ay nagpipreach or nag-share sa ibang mga tao, we have this peace. Alam natin. Di ba pag tayo po ay nag-exam, yung mga taong nagre-review at alam po nila yung kanilang exam o yung laman na kanilang examination,
Payapang sumasagot yun eh. Pero yung mga walang alam, hindi nag-review, di ba? Ang mahaba liig. Masyadong close siya sa mga kaklase niya sa mga panahong yon. Nangongopya eh. Pero tayong alam natin that we have been justified by faith kasi alam natin yung why is therefore. Because, once again, Jesus was put into the cross because of our offenses and He was raised from the dead because of our justification. So meron tayong righteous foundation. Hindi yung pag tinanong kayo ng mga kamag-anak ninyo, bakit ka righteous? Eh, sabi ng pastor namin basta. Hindi meron pong dapat matibay na ebidensya. So ano po yung ating ebidensya? Once again, church, ibinigay po, tapos ang lahat ng ito ibinigay ng Diyos si Kristo para sa ating mga kasalanan at siya po ay binuhay na maguli after 3 days bilang patunay at patotoo na tayo po pinaging matuwid. Hindi siya binuhay, din tayo naging matuwid. Hindi po naging matuwid tayo dahil sa dugo ng Panginoon. Now, binuhay si Kristo bilang patunay na tayo matuwid. Pero kung hindi po binuhay si Kristo, hindi pa rin tayo matuwid. Pero buti na lang si Kristo na buhay na maguli. So, ibig sabihin, tayo po ay matuwid, magpakailanman. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Having been justified by faith, we now have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, ano po ibig sabihin nito? Romans 5:17. Much more those who receive abundance of grace. Now, dapat ba tayo dito sa kapatawaran ng Panginoon? Hindi eh. Ang tawag po dito ay undeserved, unmerited, and unearned favor. Wala tayong inimbag o iniambag. That's why the more po you receive the abundance of grace and of the gift of righteousness. Ang righteousness po na meron tayo, hindi sa atin. Kaya nga po yung righteousness in Greek. O sa Hebrew yata, alam niyo po anong tawag? Di kayo. So hindi talaga tayo. Ang righteousness na meron tayo, galing po kay Jesus. Amen? So all you have to do, just receive this gift of righteousness. Bakit po natin dinideklara, I am the righteousness of God in Christ? Nawawala po ba yung ating pagiging righteous? Every day? Hindi po. But the awareness and the consciousness of it, nawawala. So dapat pinapaalalahanan po natin. And that's why I'm telling you, may righteous foundation, but kayo righteous? Nabuhay si Jesus. So every time, every day, receive the abundance of grace. Lord, hindi ako karapat-dapat, but I'm receiving your grace. And the gift of righteousness, ano po mangyayari sa atin? You will reign in life. Hindi po in this life, in life. Ang tao po sa mundong ito, mga taong unbelievers, sila po ay patay ang buhay. But tayo, thank God, because of what Jesus did on the cross, we reign in life, nananagumpay tayo. Pag malungkot ka, pag sinabi mo sa sarili mo, at hinahawakan mo ang kanyang nananaganang biyaya at ang kanyang kaloob na kapayapaan, katwiran, hindi mo tinatanggap yung kalungkutan. Panginoon, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I'm receiving your abundant grace. You are reigning in life. Amen. So pagising mo sa umaga, may mga pagkakataong ginigising ka ng iyong atake, takot na pag-atake. Hindi mo tinatanggap yun. Anong sinasabi natin? I'm receiving the abundance of grace and the gift of righteousness because you are reigning in life. Remember, sabi ko kanina, we still live in this fallen world, pero tayo po ay kumikilos, hindi para manalo. Tayo po ay we are fighting not for victory, but from victory. So may mga paminsan-minsan po dumadaloy na mga pagsilo ang kalaban, pero hindi po siya mananaig over us. Why? Because we are wearing this whole armor of God. Amen. So, pinag-usapan natin ngayon kapayapaan. Importante po ito para hindi po kayo tumatamblay, nagkakaroon anxiety attack. So, stand there for having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. John 14:27. Take note, church, ang nagsasalita po dito si Jesus himself. Peace, I live with you. My peace. Wow! It's Jesus' peace. Ano po itong peace na meron si Jesus? Let me explain. Ito po yung uri ng kapayapaan na naalala nyo yung kwento sa Biblia na si Jesus po nandun sa dulo ng bangka. And then ang lakas-lakas ng bagyo sa karagatan, nagpapanik yung kanyang mga disipulo. Si Jesus, parang misis ko, tulog na tulog. Misis ko ganyan eh.
Pag natulog po siya, talaga naman, maiinggit ka sa kapayapaan na meron siya. Parang sabi ko sa kanya, napakapayapa ng misis ko. Pag natulog po siya, mas malalim pa sa sinkhole ng Bohol. At talaga hindi nagkaroon ng problema sa pagtulog si misis. And I believe because of peace. So malaking bagay kung sino talaga na pangasawa niya. So nung puno siya ng kapayapaan. Yun yun. So this is the Jesus' kind of peace. Bumabagyo, pumapasok yung mga tubig at malakas ang alon pumapasok sa bangka. Pero si Jesus, hindi siya nagising ng lakas ng alon na yon. Anong ginawa ng mga kasama niya sa bangka? Ginising siya. So para magising si Jesus, sa lakas ng bagyo, hindi nga siya nagpanik eh. Paano siya magpapanik? Hindi nga nagising. So ibig sabihin, pinapakita po dito ni Jesus, paano natin malalaman na may kapayapaan po tayo? Dapat meron tayong deep sleep. Ako, nagkakaroon pa rin ako noon. Ang sarap matulog. Now, anong ginawa nila kay Jesus? Sabi nila, don't you care? Lord, wala ka pang pakialam. Mamamatay na tayo. Anong sabi lang ni Jesus? Hindi muna niya pinansin itong mga tao eh. Pinayapa niya muna. Kinausap niya yung kanyang nilikha. Pagkapayapa nun, pinayapa niya yung kanilang mga puso. So this is the peace of Jesus na iniwan sa atin. Wow. Hindi yung tipong nabalitaan mo lang tataas ang gasolina, ang crudo, next, ako, nagpapahanik ka na. Tapos naalala mo, wala naman pala akong kotse. Grabe, ang dami nating takot sa buhay pero nonsense, ano? So dito, once again, John 14:27, peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So for you to be afraid, nagsisimula muna sa isang pusong troubled or worry. Kapag kayo po ay warrior, alam niyo kung ba't kayo warrior? Kasi minimeditate niyo po yung bill ng Meralco ninyo. Early in the morning, binabasa niyo. Meralco 6:31. Huwag niyo po i-meditate yun. Meditation yun eh. Naalala ko nung araw, nung kalalagay ng... Kasi naglagay ng aircon si Abby sa kwarto niya eh. Kailangan niya sa trabaho niya eh. Bago-bago ito, no, may aircon. Inverter yung binili niya. At si Ate Amia lang nagpakilala sa amin kung saan bibili. Nung bago-bago yung aircon sa bahay, actually sa kwarto ni Aves, pag nawawala si Aves, saan si Aves? Nawawala. Nandun siya sa kondador. Nagme-meditate. Minibilang na niya kung kailan papatayin, kung kailan bubuksan. At madalas ganun po tayo. Sabi ko, anak, huwag ka mag-alala. Basta ano lang, para makatipid tayo, ganito gawin natin. Huwag nyo nang buksan. Ang taas ng ng Meralco bill, tapos katausapin mo yung mga kaibigan mo. Mataas din ba sa inyo? Hanggang sa nag-accumulate na yung takot. Yun ang hindi magandang nangyayari. Amen. Philippians chapter 4, verse 6. Ano nangyari? Pinutulan tayo Meralco? Ito pang paalala sa atin ng Philippians 4, verse 6. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So, be anxious for nothing. Sa mata po ng Diyos, yung ating mga kinatatakutan, it's just nothing. Pero hindi po ini-invalidate ng Diyos yun. Kasi nagbigay po siya sa atin ng pamamaraan kung paano po maibsan ito pong takot natin sa puso. But in everything, take note, lahat ng bagay, in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Yun pong kaibahan natin, mga nasa biyaya. Whenever you pray, pwede ba tayong mag-grant sa Panginoon? I believe so. Pwede naman. Sabihin mo. Tatay mo siya, sabihin mo sa Kanya. But, with thanksgiving. Dapat may grateful heart pa rin po tayo. Lord, ito po yung mga daladalahin ko. Natatakot ako dito, dyan, ganon, ganyan, ganyan. Pero may thanksgiving. Lord, I thank you. Dahil naniniwala po ako that you have provided everything for me. Yun ang kaibahan natin pa nagpipray. Hindi yung tipong nagdidemand ka sa Panginoon, Lord, kailangan ko ganito, kailangan. Hindi po. Whenever you pray with thanksgiving. Amen? Huwag natin kakaligtaan po yun. Let your requests be made known to God. So pwede ba natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, pengin ito. Yes. Let your requests
Plural pa nga eh. Kung kayo po'y pinagbabawalan sa inyong mga simbahan, na huwag kayong humihingi sa Panginoon, Panginoon, Lord, pengin ito. Eh kanino kayo hihingi? Sa kalaban ng Panginoon. Eh lalo po kayo mapapasama. Di ba yan ang turo ng mga church eh. Pero ang kaibahan po natin, whenever you pray, you also pray with thanksgiving. Thank you, Lord. Binigay mo na sa akin ang lahat. At alam niyo po magandang epekto nito sa atin, sabi ng verse 7, and the peace of God, wow, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya pala, pag tama po yung pagbabantay na kapayapaan ng Diyos sa ating isipan at sa ating damdamin, meron pong magandang epekto ito sa ating kalooban. Amen. Meron na tayong kapayapaan. Amen. At kapag kayo po'y nag-share ng gospel sa inyong mga kaibigan, kamag-anakan, na may mga pagkakataon hindi po kayo tinatanggap, hindi po kayo na-high blood. Kasi meron ako nakikita dati na nagpipreach o nag-share, hindi naniniwala yung kanyang pinag-sharean, na uwi sa away. Hindi po healthy yun. Hindi po tayo nakikipagdebate. Pag ayaw po nilang tanggapin, you just have to pray for that person and then, huwag mo awayin. Ganun talaga yun. Ako po, pag hindi pinapaniwalaan, sabi ko lang, salamat po at binigyan niyo ako ng oras, pero huwag mo aawayin. Hindi kasi ang problema sa'yo, hindi mo gaganunin yung tao. Mag-aaway po kayo talaga. Eh bakit naman kasi hindi mo maintindihan? Diyos ko, mapapaganon. Huwag po kayong gaganon. You just have to pray for that person. Pero wala pong salita ang Diyos na hindi po siya magbe-benefit doon. Siguro hindi lang niya naintindihan ngayon, pero nagtanim ka na mabuti para sa Kanya. Amen. Romans 10:15, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. So ang ating mga paa po ito. Sa mata ng Diyos, kagaganda raw po. Amen. Now, in spiritual warfare, why is it vital to always put on the shoes of the gospel of peace? Bakit? Luke 10:19, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions. So ito po pinapakita rin, we have the authority already. Kaya natin suot-suot po ito. At syempre, gaya na sinabi ko kanina, may protection yung ating mga paa. Hindi tayo pupunta sa isang lugar na hindi ka handa. Now, yung kahandaan natin, kapayapaan. At pag nakita po ng mga tao ng mundo na suot-suot natin ang sapatos ng kapayapaan, sila po pangkaraniwan na magtatanong po sa inyo. Bakit ganon, Jackie? Natataranta ako, ba't ikaw relax na relax? Chill na chill. At hindi nagko-collab. Bakit? Doon mo nasisimula ng pagbabahagi. Napangkaraniwan po, itong karanasan ko ha, nung ako po'y nasa biyaya, hindi na ako nahihirapang magbahagi. Pangkaraniwan, ako yung tinatanong. Bro, bakit ganun? Parang dati-rati ganito ka, pero ngayon ba't ganun? Iba ka na. So sila po nagsisimula ng conversation. Unlike before, parang hindi ka naman tinatanong na ikaw yung nag-i-insist ng gospel. Minsan na-offend sila eh. Pero dahil po, taglay natin ang kapayapaan, we are wearing the shoes of the gospel of peace. Pansinin nyo sila na po nagtatanong sa inyo, uy, Sai, bakit ngayon ang saya-saya mo na? Eh kasi nga pangalan ko Sai, saya. O, di ba? Bakit ngayon? Bakit dati-rate? Konting problema lang. Ano ka na? Marami ka ng bunga. Alam mo yung taong mabunga? Mabunga nga. Pero ba't ngayon, ibang bunga na nakikita ko sa'yo, bunga ng kapayapaan, pagmamahal. So sila ngayon na lumalapit sa'yo, at pag may problema sila, pansinin nyo, sila po ang nagpapapray sa atin because nakikita sa atin yung sapatos ng kapayapaan. So ito po dapat ang default mode ng isang mananampalataya, peaceful. So pakilagay po sa ating comment section sa mga nanonood, my default mode is peaceful. At ang maganda po, pag kayo po ay peaceful, Satan cannot manage a peaceful believer. Amen. Mahirap pong banatan ng kalaban ang isang mananampalatayang relaxed. Sino po usually ang binabanatan ng kalaban? Yung mga hindi relaxed. Yung walang kapayapaan. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be relaxed, be vigilant because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. Eh, pastor, paano ko marirelax? Ang dami kong problema. Ito, sagot. Sabi ng verse 7, casting all your cares upon Jesus
because He cares for you. Yun ang kailangan natin gawin. Casting. Pag casting, ibig sabihin tuloy-tuloy. So, let us do the casting. Itong assignment natin, ito ating responsibility. Pag may problema kayo, all you have to do, you have to do the casting. Yung casting kasi sa Tagalog, sa wikang Griego, sa Tagalog ito ay itcha. Ibigay. Actually, hindi nga ibigay, itcha, casting. So pag meron kayong nakikitang problema, nakita nyo, itcha problem, ibigay nyo na kay Lord. I-itcha nyo na sa Panginoon. So ang ating responsibility, assignment, let us just do the casting. And let Jesus do the caring. Wow! So yun ang sagot para hindi kayo makita ng ating adversary, the devil. Balikan natin yung verse 8. Because our adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Naghahanap siya ng pwede niyang siluin. Pag nakita niya, natataranta to . Di ba, hindi maganda anong tawag sa mga taong natataranta? Huwag niyong sabihin. Pag lalaki, may pangalan tayo doon. Pag babae rin, di ba? Hindi maganda yung mga taong yon. Pag nakita ni Satanas, ano to ? Natataranta to. So, ibig sabihin, ikaw ay devourable. Pero pag nakita ni Satan, hindi ka natataranta, Satan cannot manage you. Now, bakit hindi ka natataranta? Because every time na may problema, hindi mo inaakin yung problema. Ini-itcha mo kagad sa Panginoon because He cares for us. So once again, church, anong responsibility natin? Let us do the casting, and let Jesus do the caring. Wow! Thanks God! So pag may problema, hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Amen. Kaya tuloy, di ba, hindi mo dala-dala yung problema dahil wala kang bigat eh. Huwag po kayo nagdadala ng dumbbell. Hindi masarap mamasyal sa mga mall na meron kang dala-dalang dumbbell. Isipin mo, hindi nga lang iba, hindi dumbbell, talagang barbell, no? Namamasyal ka sa mall, may dala-dala kang gano'n. Ang bigat nun, ha? Hindi po, itcha mo kay Lord yan. Para masarap mamasyal na wala tayong hawak-hawak. Amen. Ganun kabuti ang Panginoon. Amen. So that is the shoes of the gospel of peace. Now let's go back to our question. What's the point of wearing the shoes of the gospel of peace in our daily spiritual warfare? And this is our solution, church. The enemy often scatters hidden traps such as anxiety, sense of guilt and condemnation along your daily path. Ginagawa po ito ng kalaban sa atin. Wearing the shoes of the gospel of peace acts as a protective shield for your feet, allowing you to walk through difficult or hostile situations without getting wounded by life's debris while spreading the message of God's undeserved favor. So that's the purpose and that's the point of wearing the gospel of the shoes of the gospel of peace. Let me give you 3 last verses, mga kapatid. Romans chapter 5, verses 1 to 2. Therefore, having been justified or made righteous by faith, we, believers, have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into His grace in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. In 2 Corinthians chapter 5, verse 19. That is that God was in Christ reconciling you to Himself, not imputing trespasses or your trespasses to them, or to you, and has committed to us the word of reconciliation. Wow, church. Pag suot natin ng gospel, the shoes of the gospel of peace, marami pong mapapagpala. And even si Satan cannot manage you. Diba? So ito po ang kinakailangan natin, lalo tigit sa panahon ngayon. Para ang mga mananampalataya po makikita ng mundo yung ating distinction from them. Na sila po ay punong-puno ng anxiety, ng guilt and condemnation, pero tayo po ay payapa. At ang taong payapa, anong sekreto natin? Meron tayong sinasandigan. At sino po ang ating sandigan? Si Jesus ang ating tanging sandigan. Kaya po meron tayong kapayapaan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaabuti talaga ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong imbitahan ikaw, kaibigan, kung kayo po ay first time na napadako sa ating gawain. At marahil kayo po ay punong-puno ng alalahanin sa buhay or worry sa buhay. Gusto po ng Diyos na hindi ka basta lang
Yung bang tipong nakakaraos sa buhay. Hindi po tinuturo ng Biblia na tayo po ay makaraos sa buhay. But the scriptures teaches us how to walk in victory. Kaya nga po, lumakad ang Panginoon sa ibabaw ng tubig. Ano ibig sabihin nun? He is above every circumstances. Hindi po siya sa ilalim, sa ibabaw. Ang problema ni Pedro, actually, ang problema ni Pedro, hindi niya naramdaman yung hangin. Nakita niya. Nakabase kasi tayo sa ating paningin. No? Nakita niya yung mga malalakas na hangin. Nawala na po yung paningin niya sa Panginoon. Doon na siya natakot. Kaya unti-unti na po siya lumulubog. Pero anong ginawa po ng Panginoon? Hindi po niya sinisi si Pedro. Actually, nung simula pa lang nung sinabi ni Pedro, Lord, lalakad ako. Hindi naman niya sinabi kay Pedro, ano ka ba naman? Ang taas naman ang ambisyon mo. Ako, Diyos. Oo, nakakalakad sa tubig. Ikaw, tao ka lang. Hindi po niya ginano si Pedro. Inanyayahan niya si Pedro. So, ibig sabihin, kung ang Panginoong Jesus ay nakalakad sa ibabaw ng tubig, kasama natin ang Panginoon, makakalakad din tayo sa ibabaw ng tubig. Hindi po tayo makakaraos sa buhay, mananagumpay tayo. At nung lumulubog na po si Pedro dahil nakatingin siya sa kanyang kapaligiran na wala po ang kanyang mga mata kay Kristo, lumulubog siya. Hindi po siya kinundinan ng Panginoon. Ano ginawa ng Panginoon sa kanya? Hinawakan siya. Yan pong ginagawa ng Panginoon sa atin. He will never condemn you. Why? Because He loves you so much. Na kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, sayang naman na napakaganda pong angkinin natin ang paanyayang ito sa iyo ng Diyos. Gusto mo lumakad sa ibabaw ng tubig? It's possible. Kapag kasama mo ang Panginoon. At kailangan mo siyang tanggapin at ilagak ang inyong pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So kung gusto po ninyong tanggapin ang Panginoong Jesus, pray this prayer with me. Buksan po niyo ang inyong mga labi at the same time ang inyong mga puso na paniwalaan na siya po ang kanyang bugtong na anak na si Kristo ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Kaibigan, sundan niyo po yung aking panalangin. O Diyos, kinikilala ko po aking sarili, makasalanan, at walang kakayahan at kapangyarihan na iligtas sa aking sarili mula sa kapahamakan. Kaya naman, Jesus, simula po sa oras ng ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, winakasan na aking kasalanan. At kayo po ay nabuhay na maguli bilang patunay na akong nananampalataya sa inyo at sa inyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo ay pinaging matuwid na sa iyong harapan magpakailanman. Salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. At salamat po dahil sa katotohanan ito, suot-suot ko na ang sapatos ng kapayapaan. Lalakaran ko na ang lahat ng lupain na nagtataglay na iyong pangako. Amen. Amen. Welcome to the family of God. Tayo po tayo, church. At tayo po muna ay umawit. Pasalamat sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Purihin ka, sa iyo'y namamangha. Purihin ka, sa iyo'y namamangha. Purihin ka, Ako'y namamangha. ako'y namamangha. Purihin ka. Purihin ka, sa iyo'y namamangha. Minsan pa, mga kapatid, minsan pa. Purihin ka,
Talaga pong kamanghaman ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay punong-puno ng pag-aalala inyong mga puso, kayo po ay pwedeng biktimahin ng kalaban. Pero dahil naniniwala po kayo sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo, sadyang wala na pong gyera sa pagitan natin at yaka ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po galit sa inyo ang Diyos. At sa katunayan, siya po ay nakangiti sa inyo at nalulugod sa iyo. Kapag meron man pong dumadating na problema sa ating mga buhay, once again, sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 7, casting, tuloy-tuloy lang. Lahat ng mga kabigatan ninyo sa buhay, ibigay natin patuloy sa Panginoon. Casting all your cares upon Jesus. Why? Dahil siya ay nagmamalasakit sa atin. Hindi po siya nagre-reklamo kapag binibigay niyo inyong mga problema. Hindi niya sinasabi, ito na naman, may problema ka na naman. Ano ka ba naman? Hindi po. Believe that He cares for you. Kapag binibigay po natin ating mga kabigatan, nawawalan po ng kapangyarihan ng kalaban para tayo po'y kanyang biktimahin. So today, church, all you have to do para mapawi na po ang inyong mga kabigatan sa buhay, let us cast all our cares to Jesus, believing that He cares for us. At talagang mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Pwede po ba yan, church? So tayo po'y mananalangin at sabihin niyo sa Panginoon, sa ating Ama, ano man po inyong mga kabigatan, sa larangan ng finances, sa larangan ng pamilya, marahil meron pong naninira po sa inyo, meron kayong mga problema na talagang matagal na. At ninanakaw po nito ang inyong kapayapaan. Tell everything to you, to Abba, because He cares for you. Gawin natin yung church, ha? At sa mga nanonood online, please join us. Sabihin nyo lahat, Pastor, pwede ba lahat? Pwede. He cares for you. At tuwang-tuwa po ang Diyos kapag binibigay mo sa Kanya ang iyong mga kabigatan dahil pinapakita mo lang sa Diyos na nananampalataya ka sa Kanya. At mabigat po yan. Ayaw niyang dala-dala mo yan. Hayaan mo siya ang magdala. Yun po yung ating responsibility. Let us do the casting and let our Lord Jesus Christ do the carrying. Amen? So, let's pray. I'll be praying for you. Abba, thank you so much. Napakabuti mo, O Diyos. Kabangha-bangha po ang iyong pag-ibig. Ikaw ang Diyos na sadyang walang katulad. Ikaw ang Diyos na nagnanasa at nagnanais na angkinin na aming mga kabigatan na hindi namin kayang gawin o gawin ng mga mahal namin sa buhay. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, ano man pong tinataglay na kabigatan ng aming mga kaibigan, mga churchmates, at mga nanonood online, marahil siya po ay first time na napadako sa aming ministeryo. Panginoon, sa iyong biyaya, tulungan mo siya na ibigay lahat ng kanyang kabigatan sa inyo. Dahil naniniwala po kami, nagmamalasakit kayo sa amin. At kung bakit kayo nagmamalasakit sa amin, ay dahil mahal na mahal niyo po kami. Come on, church, open your mouth. Buksan po natin ating mga labi. Sabihin natin sa Diyos, sabihin natin sa ating Aba, sa ating Ama. Panginoon, nasasaktan po ako sa larangan ito. Sabihin niyo po iyon. Panginoon, nabibigatan na po ako. At hirap na po kami. Tell everything to your Abba. At hingin po natin at pasalamatan na natin ang kanyang provision sa atin. Ang solusyon sa ating problema. Abba, thank you so much. Naririnig niyo po ang kabigatan ng aming mga churchmates. At hindi na po kami mangingimi, Panginoon, na ilapit ang mga bagay na ito, believing that you care for us so much. Ngayon pa lang, O Diyos, nagpapasalamat na po kami for the solution and provision that you have provided for us. Lord, gayon din, Panginoon, sa mga kinakaharap namin, na magkaroon din po kami ng metanoia, pagbabago ng isipan, ng sa gayon, lubusan po namin maunawaan at maintindihan ang plano mo kung ba't nangyayari po ito sa aming buhay. Nang sa gayon, hindi na po ito maulit at magpaulit-ulit. Kung meron man po kami nagagawa ng mga bagay na nagbibigay sa amin ng hirap, Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng metanoia. Pagpapalit ng isipan, pagbabago ng isipan. At lalo po namin makita, O Diyos, ang iyong nananaganang biyaya at ang iyong
kaloob na katwiran. At nang sa gayon, O Diyos, maghahari kami sa buhay na ito at hindi po kailanman maghahari sa buhay namin ng kalaban. Kundi kami po ay naghahari kay Kristo Jesus. At sa Kanya rin po namin hinihiling ang lahat ng bagay na ito. Church, receive your blessings and provision and solution. Abba, thank you so much. At sa mga nanonood po sa amin online, we claim, Panginoon, ang iyong mga provisions sa amin. Salamat, Panginoon, na dati, o kanina lamang, Panginoon, natatakot kami. Pero pinunan mo na ang dating natatakot na kapayapaan. Salamat, O Diyos, at tulungan niyo po kami isuot ang kapayapaang ito sa aming mga paa. Nang sa gayon, sino man na aming puntahan at bahaginan ng iyong salita, ay maranasan man din po nila ang kapayapaan sa kanilang kaluluwa. We thank you, Father God. Thank you also, Holy Spirit, for giving us this revelation. And all of this, Lord, we claim. In Jesus' name, amen. Amen. Stay blessed, church. Thank you for joining us. Nakakaupo na po tayo. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.